mayong gabi na usab mga higala ani asab kita sa atong sinimalang at tulumanon ang kamatuoran. Usa kini siya kapag tuki sa pulong sa Ginoo nga sa Biblia lamang kini nato gina kutlo nga mga pagtuon o walay bisan unsa nga mga theology o nga atong gipang kutlo sa mga lain-lain nga mga magtutudlo kundi purely sa Bible lamang kini because the Bible is already complete o kinahanglan lang nato ang wisdom sa Holy Spirit nga ibubuo ka nato aron kini nato masabtan og tuki gayon. So sa dili pa kita magasugod magaampo una kita. Ang atong titulo sa atong topic karon nga pagahisgutan mao ang The Great Commission. Pumun kini siya kaayo nga topic. Halos tanan ng mga tumutuo born again Christians kabalugid ni unsa ginang The Great Commission. Apan ato kining tukion atong hisgutan matag bersikulo aron klaro kaayo nato nga masabot kung unsa gid kining giingon nga The Great Commission o ang sugo sa atong Ginoong Hesukristo human siya ni resurrect. So atong basahon no ang Biblia diya sa Mateo chapter 28 verse 16 paingon sa 20. Verse 16. Then the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. Verse 17, and when they saw him, they worshiped him, but some doubted. Verse 18, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Verse 19, go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Atong mubaron ang kada bersikulo sugod gayod sa bersikulo 16. Sa atong pagtuon mahitungod sa resurrection ni Christ, si Mary Magdalene ug ang usa ka babaye nga nganlan gyapon og Mary ang misusi sa sepulcher or lubnganan ni Hesukristo ni anang kilom-kilom sa Sabbath day nga mao'y pagsugod sa first day of the week. Ngano kaha nga si Mary Magdalene o usa ka Mary man yud ang misusi sa sepulcher ug mao'y gisugo ni Angel Gabriel nga sultihan ang mga disipulo. So ingon diha sa Mateo 27 verse 54 pero sa 56, now when the centurion and they that were with him watching Jesus saw the earthquake and those things that were done, they feared greatly, saying, truly this was the Son of God. Una ilang na ilang nasulti no sa pagkakita nila nga na pagkamatay ni Jesus Christ ni linog, ningit-ngit, dito sila nakaingon nga Ginoo gayud di ay siya. So verse 55, and many women were there beholding afar off, which followed Jesus from Galilee, ministering unto him. Verse 56, among which was Mary Magdalene, and Mary, the mother of James and Joseph, and the mother of Zebedee's children. So sa paglakat ni Jesus Christ nagapasan sa cross ngadto sa bukid sa Kalbaryo, adunay mga kababayenan nga mga tinunan usab ni Jesus Christ, mga sumusunod niya kini
na nag-ingon ang libro sa Philippians chapter 4 verse 3, "And I entreat thee also, thus, yoke fellow, help those women which labored with me in the gospel, with Clement also, and with other fellow laborers, whose names are in the book of life." Buot pasabot, aduna usab di ay mga kababayin-an nga nangalagad, usab kauban ang mga apostoles nga mga sumusunod ni Kristo Jesus, ug usa niini si Mary Magdalene ug apil katong isa ka Mary. Sao na lang kuhano kung puros lalaki na lang yun ang nangalagad. So kung may activity ang usa ka at church puro laki, kinsa pa may mag-serve, kinsa pa may mag-andam sa mga sa programa. Kumbaga kinanglan gayud ang mga babae sa mga inaani nga mga buluhaton. So usahay man gud na himnang bias, usahay man isang awa ang mga babae dili na sila pwede mag-apil-apil anang apan nagingon man ang libro ni sa Philippians nga, "Those women which labored with me in the Gospels." Naagyoy presensya sa mga kababayan nga nagatabang aron masangyaw ang pulong sa Ginoo. Ang verse 16 nga atong gibasa kagadiya, "Then the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them." So si Jesus Christ ang nagpahibalo nga didto kamo adto sa bukid. Diin mao'y akong gitakda nga diha kita magkita. So gipatawag ni Jesus Christ ang iyang 11 ka mga apostoles o mga tinun-an, mga disciples. Originally do si man kini sila apan nagbudhi man si Judas Iscariot mo kato nga pagka-realize niya nga nakahimo di siya og dakong salaod sa Ginoo, didto gi crucify si Jesus Christ ug namatay sa cross. Grabe ang iyang pagbasol ug tungod niya na sakit siya ug nagikog. Mao nang 11 na lang kabuok ang nabilin niya nga mga tinun-an. So di patawag kini sila ni Jesus Christ. So sa kadagan usab nga mga sumusunod ni Kristo nga iyang mga tinun-an, ang 11 ra ang iyang gipatawag. Kini nga mga tinun-an ni Kristo nasayran na niya gayod nga naigugma gayud sila kaniya ug mosunod sa iyang mando. Sila ang true witnesses ni Christ tungod kay sa tanang panghitabo sa ministry ni Jesus Christ ug sa mga milagro nga ilang nasaksihan. Misunod gayud sila kang Jesus Christ. Bisan sa pagsaulog sa Passover, anaa sila hantod sa pagdakop kang Jesus Christ. So wala sila mibiya hantod niya anang pag-adto na sa Garden of Gethsemane, Jesus Christ. Doon na sila mga kahuyangon, apan naa sila dito, o ba nakatulog, pero nasabta na sila sa Ginoo tungod kay kuha na kay kato ang panahon sa kagabion, iyan ang gipasagdan nga nakatulog sa ikatulong ni dayon. So kinisi nga iyang mga sumusunod maugayod ang tinuod nga nakakita, nakauban ug nakawitness sa tanang gihimo ni Jesus Christ sulod sa iyang 3 years ministry. So verse 17, "And when they saw him, they worshiped him, but some doubted." Naagid di ay gyapoy nagduda di ay mga igsoon. Silang 11, naagid sila yung mga paghigugma, loyal gid sila sa Ginoo, apan naadi gyapoy nag-doubt, but some doubted. Ngano kaha nga adun na may nagduda? Tungod kay wa pa sila nahibaluan nga adunay tawo nga may resurrect. Si Jesus lamang busa nagduha-duha gayud sila. So usa niya anak sa ila no si Thomas dakon man kanang to see is to believe gini si Apostol Thomas. So atong basahon no ang libro sa John chapter 20 verse 26 paingon sa 29. "And after 8 days, again his disciples were within, and Thomas with them. Then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said,
peace be unto you. Verse 27, then saith he to Thomas, reach hither thy finger, and behold my hands, and reach hither thy hand, and thrust it into my side, and be not faithless, but believing. And Thomas answered and said unto him, my Lord and God. Jesus saith unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen, and yet have believed. So, bisan karon ng mga panahonan, naagin na kana nga mga tao no nga di gid na sila mutuhan tod nga dili nila makita sa ilang duha ka mga mata nga maugayod kana. But ingon ang Ginoo, bulahan kadtong mituo sa wala nila nakita kaysa katong to see is to believe. So ang faith man God is the kaning pagtuo nimo nga wala nimo nakita. Mao na siya ang faith. So faith is the substance of things unseen. So makahimo ikaw usa ka, maka-develop ikaw usa ka pagtuo sa ka faith bisan wala nimo makita apan tungod kay ikaw gayud kumbinsido gayud ikaw nga kana siya nga pulong sa Ginoo bisag wa pa nimo nakita kung unsa gyud ang physical nga nakita nimo apan tungod sa imong faith nagatuo ikaw. Mo kana siya ang gisgutan sa atong Ginoo. Tungod kay si Thomas kumbaga kinahanglan kita ginako ang iyang kamuto siya bagig kana ana ako usahay ka ng mag-meditate ako usahay maka una ko nga nagtuo man gayud kita kan Jesus Christ gani nato siya nakita pero ingong ko Lord kung makita ta ka Lord ako gyud tanaw ng imong duha ka kamot muna siya akong ginakon dili sa wala ko nagtuo apan gusto lang gid ko makakita sa iyang mga kamot muni siya ang mga kamot nga nagpalansang tungod sa akong sala tungod sa atong mga sala muna siya. So verse 18, and Jesus came and spake unto them saying, all power is given unto me in heaven and in earth. All authority is given unto Jesus in heaven and in earth. Maubot pasabot. So, ang power or authority, usa ka na siya ka gahom sa usa ka binuhat o sa usa ka higher being nga adun na siya command, adun na siya full control. So, ang tanang kagahom ana kang Kristo to command, to take control. Ang authority ni Christ naglukop sa langit o sa yuta. Sa pag-ingon ni Jesus Christ sa dihang nanawag siya sa mga yanong tao sama ni Pedro nga mangingisda, sa pag-ingon niya nga follow me, wala magmakuli sa pagsunod sa iyang mga tinawag. Sa pagsangpit pa lang nga follow me, nakita nila sa pagkatao ni Jesus ang otoridad sa iyang pagpanulti. So umbaga ang physical feature wala man sila nakakita atong mo something like kung subana diya nga nakita nga magical ang iya yung pagkatao. So nakita nila nga ang paghisgot o pagtawag ni Jesus Christ kanila nga follow me, nakita nila ang authority. Unexplained kana siya nga ilang gibati apan midanag or nakita nila nga kining tawhana or kini siya nga binuhat aduna gay authority. So wala sila nagmakuli pagsunod. So kung unsa man ang kinabuhi nga gisubay ni Ginoong Hesukristo, mausab unta ang awaton o sundugon o tumanon sa iyang mga followers tungod kay nagdeklarar si Jesus Christ nga siya ang authority. During sa ministry ni Jesus Christ, ang iyang 11 ka disipulo nag-uban gayud kaniya sa pagproklamar sa maayong balita. So tungod kay sila mi sunod man gayud mi pailalom gayud sila sa authority ni Jesus Christ. Kumingon si Jesus Christ nga mangadto kita sa Damascus or asa sila mangadto kita sa laing dapit aron magsangyaw kita, sila mo
tuman gid na sila kay nakita nila nga ang authority anaa kaniya. Wala na sila ikarason pa nga dili sa ako Ginoo kay dili sa ako kanang Ginoo kay mo mukuan sa ako, mamalingki sa ako, dili sa ako kay napakuati manon sa balay. Wala sila'y nahimong babag diha sa pagsunod kang Lord Jesus. Atong basahon ang Acts chapter 13 verse 42 paingon sa 44. And when the Jews were gone out of the synagogue, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next Sabbath. Dimension gid diri, the next Sabbath. Now, when the congregation was broken up, many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas, who speaking to them persuaded them to continue in the grace of God. And the next Sabbath day came almost the whole city together to hear the word of God. So, kalami kay huna-huna lami kay imagine nga tibok syudad. Nag-ana gayud sila namati sa pulong sa Ginoo. Never kini siya nga giwali sa kasagaran ng mga born again churches. Allergic gid sila kaayo sa Sabat. Wala ni siya gihisgot tungod kay moingon man sila nga ang Sabat sa karaan na sa Old Testament na. Pero kini mo man ang kaliyukan sa mga apostoles. Muna gitawag di Acts of the Apostles na nangyaw sila uban sa atong Ginoong Kristo sa adlaw ipapahulay o ikapitong adlaw nga gitawag og Sabbath day. So dili gid siya kumaga straight gid ni siya nga pagkaistorya. Gimantala gayud nga Sabbath day sila na nagpanangyaw diha sa mga sinagoga. Pero nganong dili man gid nila ni tandugon sa mara katong isa ka magtutudlo. Okay, atong studian ang Exodus chapter 20. Ganahan kay ko kay kini kay maka-share ko. Uy, tama naman sa verse 6 gi putol man wa naman dan hisguti ang Sabat. So ngano ka ako sa imong pangutana, ngano ka nga dili man gid sila ani mo dawat. Nya may lang mag-ingon nga Christian ko, follower ko ni Christ, nahigugma ko sa Ginoo. So padayon ta. The early followers of Christ were Jewish. Tungod kay si Jesus Christ usaman ka Hudiyo, iyang mga kostumbre mga Jewish gayud. Ug dili lahi kanila nga mga sumusunod ni Kristo ang naandan na nila nga kostumbre nga usab si Jesus Christ nagsunod niini sama sa pagsimba sa panahon sa Sabbath day o ikapitong adlaw sa semana. Si Jesus Christ isip siya ang atong Ginoo, nagaanha o nagasangyaw gayud siya sa mga synagogue nga ng adlaw sa Sabat. Apan sa gamay pa siya mo na kana iyang naandan kay natudluan man sa kinisa ang kinikanan to kay Jewish man. Diha gid nga adlaw sila naga simba. Ug hain gani si Kristo atua usab ang iyang mga tinun-an. Tungod sa authority ni Jesus Christ, misunod gayud sila. Lisod kaayo mosunod sa usa ka tawo nga walay otoridad. Kay magduha-duha gayud ang tawo sa pagsunod tungod kay aduna may mga pagduda o isyu sa iyang kapasidad. So wala kini nila gi-question or wala sila pagduda sa pagsunod kang Jesus Christ. Number 1 is sila parehas ra og kostumbre. So dili bag-o sa ila kung unsa ang mga adlaw o unsa ang mga panahon sa pagselebra sa mga pista. So dili gayud bikil para kanila. And nakita nila nga ang authority ni Jesus Christ kuan gid kayo kana bitang dominant gid kaayo or kana bang wa gid sila mahimo mosunod gayud sila kay ang pagka Ginoo sa ang glory sa atong Ginoo makita gina bation lagi sila bation nga lahi. So di sila kareklamo. In the first place sumusunod gayud sila mga true witnesses. Ang pagsugot o pagtuman sa usa ka magtutudlo nakadepende kana sa loyalty ug ugma sa usa ka tinun-an.
Mao nga ang mga disipulo ni Kristo misunod gayud kaniya kay sila misalig man kang Jesus Christ. Sa dihang namatay na si Kristo sa cross, ug human sa iyang kamatayon, midalugdog og kilat, naglinog ug dunay kangitngit sa tibok palibot, ug ang mga tawo nahingangha, apil kadto mga Roman soldiers nga midughang sa iyang kilid, miingon sila, Ginoo gyud di ay siya. Kini nga punto, mga igsuon, makaingon kita nga daghan gayud sa mga Kristohanon nga sama niini. Nga bang ang pagkaginoo ra ang ilang nakita kan Jesus Christ. Nga ang nasayran nila, Ginoo gyud di ay si Kristo. Tungod kay isangyaw man kana siya sa daghang mga magtutudlo. Nga siya gilansang sa cross tungod sa atong mga sala ug namatay sa ikatulong adlaw na badhaw. Ingon lamang ni ana sa amara sa mga Roman soldiers nga mikastigo og midugang sa kilid ni Kristo. So, daghan na ang nakabaluan ni na si Jesus Christ i-crucify. Mga Christians daghan nakabalo, bisan ang mga kulto, kabalo sila nga i-crucify si Jesus Christ tungod sa atong mga salaor, sa pag-redeem sa iyang mga katawan o sa tanang mituo, makabaton o kinabuhing dayon tungod kan Jesus Christ. Labi na gayud nga magrepent siya o mituo. Kasi Jesus Christ tagyod ang bugtong manluluwas. So, tama na ang nabalaan sa tao. Kana lang, mura ba og general statement muna si Jesus Christ ang iyang pagkaginoo unsa iyang giagyan. Bisan gani sa mga magwawali, muhisgot na gani og Great Commission, kinira nga bahin sa Biblia ang kinasulti. Tinuod man nga ang gospel may tungod man sa kamatayon ni Kristo sa cross ug sa iyang natapos nga buhat, apan atong basahon ang sunod nga bersikulo. Verse 19, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So kasagaran sa mga ginatudloan ni before sa baptism, ang gina-explain man ni nganong inaana ang nganong baptizan ng usa ka magtutuo ni Christ, timaan kani sa obedience, being an example ni Jesus Christ nag-gibaptizan usab siya. Kasagaran sa ginatudlo din ni kunsa ang bot pasabot aning paglusbog dito sa tubig, pagbakod, ang mga simbolo mo'y ginatudlo nganong baptizan ka, tuki-tukion gid kana ang about baptism. So walay issue niini anang verse 19. Pero pag abot sa 20, verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Nadumduman ako nung katong sa usa ka meeting sa mga churches, ako ning gi istorya kining verse 20. Ningon to isa ka pastor na teach lugar una, ana tudluan una. Wala lang ko ni komentaryo tungod kay may gingon sa Bible nga tudluan. Kay kasagaran sa naandan once gani nga kana bang ni-signify na ang tao nga iyang gidawat si Jesus Christ. Tudluan na din sa aning about sa baptism. Muna to. Apan ingon man ang Ginoo, teaching them to observe all things good, whatsoever I have commanded you. So, sa akong madugnuman sa high school pa ako, kung nag-attend og lecture sa mga young people, hapon kadto human sa worship service, ug ang lesson may tungod kang Nicodemus nga miadto kang Kristo niya anang gabi, ug nangutana kung kang Kristo unsaon mamahimong magpakatao usab. So mubalik ba daw siya sa taguangkan sa iyang inahan? So kini nga pagtuon ki-explain pag-ayo sa among Bible study teacher. Maayo kay ang pagka-explain niini.
Pagkaman ni adto nga pagtuon, giingnan dayon kami nga mag-witnessing sa maong barangay sa Makasandig. Nabala ka kaayo ko kay saon ako sa kong pato, di mo ko kabaluan ni. So katong ayha pa, gipartneran sa katong mahibalo na. Kung sa partner ang mga mahibalo ug daan ug ang ayha pagatuon. Kining word nga witnessing mao kini ang ginagamit kong manangyaw. So sa diyang namati ako sa akong partner, nakaingon ako, ingon ani ra di ay ang pag-witnessing. So akong nabati, something ka muna nakikistorya akong partner sa usa ka batan-on. Nasayran ko ang kabag-uhan sa kinabuhi nga maoy nahimong sentro sa mensahe tungod kay si Jesus Christ kuno nagabag-o kanya. Tinuod kung ana-ana kita kang Kristo, aduna gayud kitay kabag-uhan. Apan in a matter of 10 to 20 minutes, human masultihan sa gospel, ipasunod dayon ang tao sa usa ka prayer gikan sa naga-witness. Ug bisan ang hintungdan wala pa gani nakapanghinulsol sa iyang mga sala, apan tungod kay sa iyang pagsunod ni adto nga pag-ampo gikan sa usa ka tawo, igo na kadto kay midawat naman kang Ginoong Hesukristo. Mga igsuon, ang tao modawat gyud na permi kang Jesus Christ kay nadungganan niya kini nga ngalan sa manluluwas ug aron mahuman na ang pag-istorya sa naga-witness. Kasagaran ang tao modawat ko kay so may mawala na to ani maayo man sabni ana ang rason sa tao. Pero si Jesus Christ during sa iyang ministry ang iyang ginasangyaw gayud usab nga ang tao magrepent. Busa makita nato nga sa kadaghan sa atong gipang asyiran o daghan atong nahibalaan nga nidawat pero walay paghinulsol. Nakita nato nga ang ilang kinabuhi way labot sa uban kay namang gyapoy naghinulsol siguro. Pero katong nagdawat-dawat lang, kita nato ang ilang kinabuhi wala gayoy kausaban. Pero ang usa lang ka dili man siya sayop, no? Pero a matter of personal testimony lagi, mag-share ka ang imo na hinong kinabuhi mo, himong ihemplo, dili ang kinabuhi ni Jesus Christ. Tungod kay wala man sa matudloan. So, ingon man si Jesus Christ, itudlo kung unsa ang akong gisugo kanini, whatsoever I have commanded you, observe all the things. So it's all about Jesus Christ, dili sa unsay atong kinabuhi, personal testimony. Kay kasagaran mo gi kanang kahitabo nga atong kinabuhi mao kana tinuod siya nga nabag-o or naay kabag-uan, apan dili kana siya maoy atong pagalantahon kun dili ang kinabuhi ni Jesus Christ. Ano gid siya, sentro lang gyud kan Jesus Christ. Wala na yung madaghan pa nga mga pa-cute-cute diha nga mga pag-istorya niya ang himura di ay nga nasa center stage ang kinabuhi ra di sa usa ka pastor. Ang kinabuhi ra di sa usa ka naghatag og testimonyo. So nawala na karon, wala na spacing nga atong Ginoong Hesukristo tungod ni ana. So gadasad kay ang tao say ganasad sa maminaw ana nga mga wali kanang itong ang tao manggod kana bang ganahan siya maminaw og mga wali nga unsaon nga ulian akong gibati kanitong ganahan kaay ko. So emotional kay ang tao, gusto niya nga ang iyang madungog nga wali ingon ana nga kuan kay ay nakuan kaay ko. Pero ang sentro sa gospel kasi Jesus Christ, gamay na lang kayo yung bahin sa wali. Kaya dito na nakapaingon sa mga pagpadugya sa mga namati ninyo. Tinuod ba ka kini nga witness? O tinuod ba ka nga mga witness kining naga-istorya niini? So, nakita nato no nga ang mga apostoles ni Jesus Christ mao manggid kato ang tinuod o original nga witnesses. Sa karon dili na makaingon ang usa ka magtutudlo o usa ka pastor nga
witness ako. So dili gid siya, dili sa ako is mang-witness ta. Bikil kay siya nga statement, mang-witness ta. So the true witnesses are long gone. Wala na sila karon diri, apan ang pulong sa Ginoo nagasulti nga sila ang mga tinuod nga nakakita, nakauban ug naka witness sa mga miracles nga nahimo ni Jesus Christ. That is why sila ang tinuod nga mga sumusunod. Kinahanglan bagyo di ay ang kinabuhi ni Kristo ang hisgutan nga kabalo naman kita nga perfect siya o Ginoo man. Wa paan kay siya nga pangutanan, no? Kinahanglan pa ba di ay nimo tupuon kay ang tanan naa naman sa iya. So atong balikan ang pagbasa or mubasa kita sa Book of Galatians chapter 4 verse 1 pangon sa 2. Now I say that the heir as long as he is a child differeth nothing from a servant, though he be Lord of all. Verse 2, but is under tutors and governors until the time appointed of the Father. So, samtang bata pa si Jesus Christ, under gapo siya sa tutor sa iyang mga ginikanan. Kung saon ang pagkinabuhi, base sa ilang nandan nga kostumbre. Jesus Christ was a Jewish young child. So, Jesus Christ, samtang bata pa siya, gimatuto o gitudluan sa iyang tawhanon nga ginikanan, nga mao si Maria o Jose. May tungod sa covenant sa Ginoo, bisan kahibalo na si Jesus Christ, kung unsa ka na nga covenant. Kaya mao kini atong lesson, no? Una na to nga lesson, may tungod sa pakigsaad sa atong Ginoo, ug may tungod sa adlaw nga iyang gilain o gisanctify. So atong basahon separately ang Exodus chapter 20, mahuman ta niini nga pagtuon ato usab kini nga pag estudyohan. So ato makita no sa Exodus chapter 20 verse 11, for in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that in them is, and rested the Sabbath day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Gilain kini nga adlaw sa Ginoo, gisanctify kini niya, alang lamang kaniya, set apart. Tungod kay natudluan man si Jesus Christ, samtang bata pa siya, sa edad nga 12 anyos, nanudlo usab siya didto sa synagogue, kauban ang mga hamtong. Apil ang mga well-educated na mga tao na ay doktor didto. Ug ang mga tao nahingangha sa grabe nga wisdom nga pamulong ni Jesus Christ. Kining God's covenant gihuna-huna sa daghan nga mga magtutudlo ug mga magwawali nga alang lamang sa mga Hudiyo. Busa ginalikayan nila kini nga madiscuss. Pero kung doon na sila yung mga topic sa ilang pagtudlo, lakbita nila kini apan likayan ang paghisgot sa Sabat. Allergic kaayo ang daghan nga mga magtutudlo nini. So, wala maghisgot ang Ginoo nga para lamang kini sa Israel o walay labot ang mga hintil. So wala maka-view sa unang lesson nako, pangita sa videos no sa page sa Channel of Life. Aron masubay nimo kini nga pagtulunan. Ang God's Covenant o Book of Covenant or the Ten Commandments nga ilang ginahisgot or ginatituluhan, naga-mention diha sa Exodus chapter 12. Universal kini, alang kini sa tanang mga tao. Naghimo ang Ginoo og covenant dili lamang tungod kang Israel, apan sa paglatas nila sa Red Sea aduna usay nagkalain-lain nga nationality nga nakawan busa kini nga pakigsaad alang sa tanan, which is wala kini gitudlo sa kadaghanan sa mga magtutudlo, mga pastor, mga preacher, kay ilang giingon the Ten Commandments ug ang Sabat iya lamang kana sa mga Hudiyo, sayop kana maigsoon. Daghan kayo pasumangil ang mga kaigsuonan, labi na sa mga magwawali ug labi na gyud katong mga sikat nga mga tele-evangelist, mga sikat nga mga pastor nga ilado kay sa tibuok kalibutan nga namaligya og mga libro nga ilang mga sinulat, maingon dayon nga gitapos na
ni Kristo ang balaod. Yes, gitapos ni Kristo ang balaod sa pagkamatarong, tungod kay ang katarong na ni Kristo mao atong igasulob. Book of Law ang gitapos ni Kristo nga gihatag sa mga Hudiyo. Kadtong maghimo og sin offering, uban pang mga offerings aron mapapa ang ilang sala, kinahanglan og dugo sa karnero nga ihalad. Wala na kana, gitapos na kana ni Kristo, pinaagi sa iyang mahal nga dugo. Nagiula didto sa cross aron ang tanan mo tuo kaniya makabaton og kinabuhing dayon. Apan ang covenant sa Ginoo nga gitawag nila og the Ten Commandments hantod sa hangtod kana ug dili mapapas. Lugar kay nagtudlo man ang ubang magwawali nga dili na applicable ang Exodus 20 kay mga hintil man. Okay ra lugar nga dili magtaho sa ginikanan. Okay ra di ay nga mangawat. Okay ra di ay nga mapatay. Ang tanang nahisalot sa covenant sa Ginoo, Ten Commandments, dili na lugar to okay. May lang lugar ang tao maingon nga kana bang dili na siya applicable karong panahon na. Pero ngano man hantod sa karon ang tao mo balik manggayod sa pagtuo sa pagtahod sa ginikanan, gidili ang pagpangawat. Ang tao nasayod gayud nga kini siya nga pagtudlo mo pass on gayud kini siya from generation to generation. Sa tanan nga nag-ingon nga dili na kani applicable ang Exodus 20 nga mao ang pakigsaad sa Ginoo, kamo di ay hinungdan nga wala na mga batasan ang mga batan-on karon. Kamo di ay ang hinungdan nga daghan kaayo mga pamilya na nga guba tungod kay nangita og laing binuhat ang bana o ang asawa. Kamo di ay ang hinungdan sa daghan na kaayo nga mga kawatan, daghan ng mamamatay tao tungod sa inyong gipanudlo nga dili na kini angay ang pagatumanon. Moingon dayon ang magtutudo, labi na ang mga sikat diha, dili oy naapagyapon pero ang Sabat wala na. Naapoy moingon wala man mawala. So hypocrisy mga igsuon, pagpakaaron ingnon. Maingon dayon nahigugma ako sa Ginoo, ang tanang power and authority naa kang Christ. Apan ang tinuod mga igsuon, ang authority anaa sa mga disobedient and unlearned Bible teachers and preachers and theologians. Tungod lamang sa ilang gipang dipinsahan nga pagtuo, mas importante pa kanila nga dili makumparar sa usa ka sekta sa religion nga magtamod sa Sabat day apan wala magtuo kang Jesus Christ nga mao ang bugtong manluluwas. Kay ang ilang kaugalingong katarong ang saligan nga sa ingon ni ana gikuhaan nila og authority o power ang Ginoo ug sila na ang ilang kaugalingon maoy authority tungod sa ilang gipanudlo. Maingon sila nga mao na kini karon ang bag-o makaraan na kato nga mga gitudlo. So imo na hinung gi-downgrade ang authority sa Ginoo, which is usa ka na siya ka blasphemy, usa ka na ka blasphemous act nga gihimo sa usa ka tawo nga kuhaan niya og authority ang Ginoo tungod lamang kay gibati niya nga siya magialamon, gibati niya siya nga mataas na og kahibalo, doctor of divinity. Gikuha na nila ang authority sa Ginoo tungod kay sa ilang pagtuon. Labi na kung halinon kay ang mga libro, nawala na ang authority sa Ginoo kay ang tawo na karon ang nagbuot. So sa katapusan mga igsoon, hinuktok pag-ayo ang pulong sa Ginoo nga siya ang adunay authority sa atong kinabuhi. Gibuhat kita sa Ginoo aron daygon ug pasidunggan siya, mutuman sa iyang mando. Dili pastor o si kinsa man nga magtutulo nga wala magtuman sa Ginoo, sama kang Adan ug iba. Ang issue ra gayud in taon mao ang obedience. Ug kana nga kalapasan sa atong unang mga ginikanan, padayon nga ginagamit sa maura gyapon nga bitin nga nagulipon bisan sa mga anak sa Ginoo. Igsuon ayo tuguti nga padayon ang bitin paglikos kanimo. Dali ra kaayo para sa Ginoo nga mawala kana nga bitin. Apan ang pakigbuwag ni ana nga serpente nagagikan gayud kanimo. Mangay kita og tabang sa Ginoo nga hatagan kita sa kasing-kasing ug una-una nga masinugtanon diha kaniya. Ug sa dili pa kita magatapos niini, ako gayong gina pangayo gayud
ang pag-ampo, ang pag-repent sa matag usa. Ngayon kang nag-repent naman ko, dili igsuon. Daghan kaayong mga butang, mga disobedience nga gihimo sa tao, labi na sa mga nag-claim nga mga Christians na sumusunod kuno sila ni Kristo pero dili di ay porsyon no di ay sa iyang mensahe sa Ginoo ang gituman tungod kay gusto lang sa tao nga maluwas, gusto lang sa tao nga makabenepisyo siya sa unsay rason sa pagpakamatay sa atong Ginoong Hesus. Dili sila gusto mo tuman. So ang issue no adan og iba hantod karon naa pagyapon. Busa igsuon mangayo gayud kita og pasaylo. Mangayo og pasaylo ang mga tawo nga wala nagtuo nga Ginoo si Kristo. Mangayog pasaylo nga si Jesus Christ. Wala nato tuman na ang iyang mga sugo. Wala nato tuman na ang iyang otoridad sa atong kinabuhi nga subjected kita to obey Him. Subjected kita sa iyang gahom, sa iyang kontrol. O nganong magbuhat mo kitag atong kaugalingon nga pagdeklarar nga nawala na kana ang Sabat, anaa pagyapon igsuon. Wala kana siya nawala. Ang tawo mo'y nawala sa dalan nga iyang gisubay. Kung kay dito siya nakapaingon sa dalan nga gisubay usab sa mga tawo nga nagasimba og Dios-Dios. Ang Ginoo nagapasidaan ng daan nga mupalayo, muhawa gayud kita ni ana tungod kay moabot ang panahon na makadawat kita sa mga plagues o kasakitan tungod lamang ni anang disobedience. Wala nawala ang pagkaanak sa Ginoo apan there is a discipline as a consequence of disobedience. Busa igsuon atong humukon, atong ipaubos ang atong kaugalingon. Ubos nato ang atong pagka-unbelieving Christian man pero half lang kay di man mutuo sa unsay giingon. Nituhuan ang gisulti mas pastor, di man lang tanaw sa Bible, di man mabasa. Daghang pastor gyapon nga mga gahig ulo, daghang yung mga pastor nga di mutuo og Sabat kay muna lagi na influence sa pud sila sa mga tudlo sa uban pong mga disobedient nga mga magtutudlo. Dili kani siya pag-atake mga higala, kundi mubalik kita sa basic tungod kay nakita nato nga ang pakigsaad sa Ginoo wala kana siya nahanaw, wala nawala. Ang tawo lamang ang mipalayo. Busa akong awagon ang tanan atong ipaubos ang atong kaugalingon. Mangayo kitag pasaylo for our disobedience ug atong hangyoon ang Holy Spirit to give us a heart that is obeying God's command. Mura ka na igsuon, mura ka na ang ato gayud nga pangayoon sa Ginoo. Buan kita sa dugang pagtuo. Likayan nato ang grabe kaayo nga believe aning mga preachers nga wala na gi-replace na nila ang authority ni Jesus Christ. Sila na ang authority karon. So sakit man kini siya nga atong pagtuon apan mao kini siya ang tinuod. Pulong sa Ginoo hait mas hait pa sa suway-suway nga espada motuhop kini sa kinauyukan sa bukog maro bone maro na to tuyok tuhop kini ina na kasakit ang pulong sa Ginoo apan kung nasakitan kita kana usa kana siya katilimad-on nga tagaan nato og chance or way ang Holy Spirit to correct us sa atong mga pride o disobedience. Kana lamang mga igsuon, bahalag sakit ka ay pamation, daghang na nga igo, pero pulong man ni sa Ginoo. Di man ta pwede mo compromise because ang tinuod nga sumusunod ni Jesus Christ mo tuo gayod sa tanan niyang hipamuno. So sa makausap pa, maayong gabi ka na tong tanan o God bless us all.